Pakiramdam ko ay ito na ang pinakamatagal na biyahe ko sa elevator. Sa buong buhay ko. Napamura ako dahil sa pagkainip. Bro, what the? Mura ni Carlo na nanlalaki ang mata habang nakahawak sa dibdib. Sorry, it's just that sobrang tagal ng elevator. Sagot ko at pinili na sumandal sa dingding nitong elevator. After roughly 10 minutes, nakarating sa floor ko ang elevator. Kaya naman hindi pa tuluyang nakakabukas ang elevator, tumakbo na ako palabas. Jake! Dinig kong tawag ni Carlo, pero hindi ko ito pinansin. Dire-diretso ako hanggang sa marating ko ang pinto ng unit ko. Kinakabahan ako sa madadatnan ko. Pero sa kabila ng kaba, naglakas loob pa din ako na buksan ang pinto. Pero kasabay din nun ay ang pagwasak ng buo kong pagkatao. Pakiramdam ko mabubuwal ako habang nakatingin ako kay Sarah na nakaupo sa tiles floor. Tahimik na umiiyak habang sapo ang noo na dumudugo. Malalim ang paghinga ko at nagngangalit ang pangako habang naglalakad ako palapit dito. Hey! Bati ko dito na makalapit ako. Tumingalatod na parang nakikita ako bago ngumiti ng matamis. Magkakasunod na tumulo ang luha ko pero kagad ko yung pinunasan. What did I do to deserve you this? Galit na tanong ko sa sariling isipan. Umupo ako at hinawakan ko magkabilang pisngi nito. I wipe her tears and look at her intently. Who did this to you? Malungkot na tanong ko pero hindi ito sumagot sa halip niyakap ako at malambing na bumulong. Masaya ako na nandito ka na. Ginantihan ko to ng yakap. Habang nakayakap ako dito, bumukas ng malakas ang pinto. Naramdaman ko ang paninigas at panginginig ni Sarah na para itong takot na takot. Anong nangyari sa kanya? Malakas na tanong ni Carlo. Wala. I saw her earlier, si Angel. Hindi ko hinayaan na matapos ni Sarah ang dapat niyang sabihin. Ramdam ko itong natigilan na parabang nagulat na alam ko kung sino may kagagawa nito. No, Angel is not like that. Hindi makapaniwalang pagtatanggol ni Carlo. Uminit ang ulo ko. No, Angel is not like that. Naririnig mo ba sinasabi mo, Carlo? Nakikita mo ba ang lagay ni Sarah ngayon? Galit na tanong ko. It's not that, Jake. But we don't know for sure. Sarah, what happened earlier? Gusto ko nalang manakit sa mga naririnig ko galing kay Carlo. At kahit na alam ko na may point ang sinasabi nito, hindi ko yung matatanggap. Sarah's hurt, and I'm gonna let everyone pay. Enough! If you're gonna let Sarah be hurt like this, then you don't deserve to be her cousin. Galit na sabi ko. Kita ko ang gulat sa mukha ni Sarah. Hindi ko intensyon na sabihin ang lahat ng biglaan, pero dahil sa galit, nasabi ko yun. Cousin? Shock na tanong ni Sarah. Pinakatitigan ko si Sarah. I'll explain everything to you later. Sambit ko. Jake! Bro! Dinig ko ang sigaw ni Sarah at Carlo, pero hindi ko to pinansin. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang galit na nararamdaman ko. Third-person point of view. 1:30 sa isang condominium sa Makati. Makikita si Angel na balisa habang naglalakad na pabalik-balik sa sala nang tinutuluyan itong unit. Hawak nito ang cellphone at nagtitipa pagkatapos itatapat sa tainga. Raika, bakit hindi mo sinasagot? Naiinis sabi nito sa kawalan. Nakailang ulit ito. Pero hindi nito sinasagot ang kahit isa man sa tawag niya. Pagkaway umupo si Angel sa pang-isahang sofa. Napatakbo si Angel sa pintuan nang marinig nito ang pagtunog ng doorbell. Sa isipin na ang kaibigan nito yun, binuksan nito ang pinto habang pigil na pigil ang paghinga. What happened to you? Namumutla ka! Pinakawalan ni Angel ang hiningang kanina pa nito pinipigil nang makita na ang matalik nitong kaibigan ang nag-doorbell. Namumutla? Sobrang init lang ng panahon ngayon kaya namumutla ako. Sagot ni Angel pero hindi makatingin ng diretso sa kaibigang si Raika. You're lying. I know you too well, Angel. So you either confess everything to me o alis ako dito at hahayaan kang lutasin ang problema mo. Puno ng babala na sabi ni Raika. Raika and Angel are friends since time immemorial. Hindi mapaghiwalay ang mga ito to the point na kung sang school nag-aaral ang isa, dapat doon ang isa. Ang tanging bagay na pansamantalang nagpahiwalay sa dalawa ay nung nakilala ni Angel si Jake. Yun din ang panahon na nalihis na si Raika ng landas.
Nagsimula ito pumasok sa gulo na kalaunan, natigil din, nang maghiwalay si Jake at Angel. Kaya naman alam ni Raika kung may problema ang kaibigan. Alam din niya na hindi ito nagsisinungaling. I went to Jake's condo. Buong pusong pag-amin ito. Naniga sa kinatatayuan niya si Raika, masama ang tingin sa kaibigan. What did you do? Mababa na aag ang kaseryosohan sa tono ng boses nito. Carla and I talk when I visit you in his bar. And he said that merong isang lalaki na nakakapagpasaya na ngayon kay Jake. Naputo lang dapat sana'y sasabihin ni Angel nang putulin ito ng kaibigang si Raika. Hi, Jake na naman. Kailan mo ba tatanggapin na hindi ka na mahal ng tao? Mahal niya pa din ako! Giit ni Angel. Umiling si Raika dahil sa awa sa kaibigan. Hindi niya mapigilan ang mag-ikom ng kamay dahil sa galit kay Jake. And when I got there, I was greeted by this girl. She's gorgeous and nice. Kaya hindi ko napigilan ng selos na nararamdaman ko. Kasi nakakasama niya si Jake. Na dapat, hindi, kasi ako ang asawa. Raika, dapat ako yun eh. Kasi kasal kami ni Jake at mahal namin yung isa't isa. Mahabang litanya ni Angel. Sa isip ni Raika, alam na niya ang susunod na sasabihin. Pero hindi siya kumibo. I was eaten by jealousy. Na naitulak ko ito at tumama ang ulo nito sa sofa. Hindi ko sinasadya yun, Raika. Did she fight back? Yun lang ang nasabi ni Raika. She didn't. Right, Angel? Parehas na napahinto ang dalawa at namumutlang bumaling sa pinanggalingan ng boses. Jake! Nauutal na usal ni Angel habang nakatingin sa lalaking nasa tabi nang nakabukas na bintana, kung saan may makapal na kortina. Paano ka nakapasok? Gulat na tanong ni Raika. Tell me, Angel! Jake's voice boomed like a thunder inside the living room. Napatras palayo si Angel dahil sa takot sa galit na boses ni Jake. Hakbang nito ang pagitan nila ng dalaga at walang pag-iingat na dinakma nito ang magkabilang niyang braso. Nanginginig sa takot na napatingin si Angel. Bitawan mo siya, Jake! Pwede kang kasuhan dahil sa ginagawa mo sa babae. Banta ni Raika. Humarap lang si Jake dito at ngumisi. Huwag ka makialam sa amin. Dahil as far as I know, pangkama ka lang ni Carlo. Naggit-ngit si Raika sa sinabi ni Jake. What? Hindi makapaniwala si Angel bago tiningnan ng masamang kaibigan. Lihim na napangisi si Jake dahil sa masamang tingin ni Angel. This is it! Bakit, Angel? Bakit mo sinaktan ng tanging babaeng mahal ko? Sigaw ni Jake at nagpakawala ng isang sampal. Gulat naman na makikita mo sa mata ni Angel. Hindi ito makapaniwala na sinaktan siya ni Jake. Buong buhay niya, hindi siya nito sinaktan. Ngayon lang, dahil pa sa ibang babae. Wala na ang takot na nararamdaman ni Angel. Natabunan nito ng galit at higit sa lahat, sakit. She hurt me first! Sigaw ni Angel. Paano kanya sasaktan kung bulag siya, Angel? Hindi makapaniwala si Raika na nagawa ni Angel na saktan ang isang may kapansanan. Sign the paper! Matigas sa utos si Jake. Oh, what paper? Huwag kang umakto na parang walang alam, Angel. Dahil alam ko na matalino ka. Ito ba? Mula sa maliit na lamesa, kinuha ni Angel sa drawer nito ang divorce paper. Paglapat ng kamay ni Angel sa papel, isa-isang bumalik sa kanya yung panahon na inabot sa kanya ng sariling lawyer ang divorce paper. Sign it, and I will give you money, property, and everything you need to start over. Nasaktan si Angel sa sinabi ni Jake. What if I didn't sign the paper? Then, I will make your little family pay. Tandaan mo, Angel. You only have until tomorrow. Kailangan ko ang letter na yan na may sign mo na. In my table. Or I will make your family suffer. Bakit gustong-gusto mo akong hiwalayan, Jake? May ginawa ba akong masama para maranasan ko sa'yo to? Buong tapang na tanong ni Angel. Kahit hindi siya sigurado kung magugustuhan niya ang isasagot ni Jake. You left me without saying anything. That's it, Jake? Ang babaw naman yata ng pagmamahal mo. Kung yan lang ang dahilan ng divorce na hinihingi mo. Sumama ang mukha ni Jake. Sa tingin mo ba yan ang dahilan kung bakit gusto ko makipaghiwalay sa'yo? May iba pa bang dahilan? 5 years ago,
I was there at one of your sets. I'm looking at you and I can't help but feel proud of you dahil narating mo na ang pangarap mo. Do you remember the anonymous number that called you that time? It was me. I texted you and said that I'll accept you. Kahit na iniwan mo ko. That's the reason why I went there. To tell you I love you. Jake! Nanginginig na tawag ni Angel dito at tinangka na hawakan si Jake. I saw you with this blonde man and you went to his car. I thought ihahatid ka lang niya but seeing you two kissing like you love each other, I told myself that maybe gesture niyo lang yun kasi nasa States ka. Paris to be exact. So I followed you hanggang sa idala ako ng pagsunod ko sa inyo sa hotel. Nagpanggap ako bilang room service at pumunta ako sa room niyo. Kaya lang nakita kong ginagawa niyo sa kama. May ginagawa kayong himala. Isang bagay na dapat ako lang ang gumagawa sa'yo. Malungkot na sabi ni Jake habang binabalikan ng panahon na halos magpakamatay na siya sa sobrang sakit. Jake, I'm sorry. Hindi ko sinadya ang bagay na yun. Napaupo si Angel sa sahig at umiiyak na binasa ang divorce paper. Gamit ang nanginginig na kamay, pinirmahan nito ang divorce paper. Jake's point of view. Hindi ko gustong gamitan ng dahas si Angel. Dahil kahit anong gawin ko, may pinagsamahan pa din kami. Matuloy ng patakbo ko pabalik sa condo unit ko nang marinig ko ang cellphone ko. Tumutunog ito. Tinitigan ko muna ang caller ID. At nung makita kong si Carlo tumatawag, agad akong kinabahan. Hello? Pumunta ka na agad sa Veterans Hospital. Yun kaagad ang sabi ni Carlo. Hindi ko maiwasan na matakot dahil sa kaba. Anong nangyari? She's having a seizure. Hindi ko alam ang gagawin ko, Jake. Dinig ko ang mga boses na nagkakaingay sa kabilang linya. Dinig ko din ang utos ng doktor. What's happening to her? Malakas na boses si Carlo ang narinig ko habang tumatagal na nakikinig ako sa kung anong nangyayari para ako mamamatay sa sobrang kaba. Anong ginagawa mo inside the emergency room? Nurse, palabasin mo siya ngayon na. Muli ay boses ng doktor ang narinig ko at mukhang may pinapalabas ito. Yes, doc. Sigaw ng nurse. Pinatay ko na ang tawag, hindi nagpaalam kay Carlo. Binilisan ko ang pagpapatakbo. Nung malapit na ako, tinawagan ko si Angel. Ilang ring lang sinagot nito ang tawag. Hindi ko na hinayaang bumati pa ito. Kagad kong sinabi ang sasabihin ko. If something bad happened to her, I will make sure you're gonna spend the rest of your lives hating your existence. Galit na sabi ko. Hindi ko pinansin na tumatawag na guard na nagsasabing sa parking lot ko'y paradang sasakyan ko. I don't care. Mura ko sa isip ko. Sara May Arroyo. Balisang sinabi ko sa nurse na nasa information desk. At maya't maya akong tinitingnan ng cellphone ko. Kung may tawag or text man lang mula kay Carlo. Hey, miss! Mura ko dahil nakatulala lang sa akin ng nurse. Para itong napapaso na napatingin sa computer at nagsimulang magtipa. I'm patiently waiting hanggang sa matapos ito. Tumingin ang nurse sa akin at nagsalita. Room 305 sa... Hindi ko na hinintay pa na matapos ito, kagad akong nagtungo sa elevator. I keep on tapping my foot sa sahig habang hinihintay na bumaba ang elevator. Para akong nauupos sa kandila sa bawat minuto. Kagad akong lumulan dito at kahit may paparating pa na sasakay, isinarado ko na yun. Mabilis kong pinindot ang third floor kung saan makikita ang room ni Sarah. After 3 minutes, huminto ang elevator sa third floor. Lumabas ako at muling tumakbo. Nilinga ang paligid nang makita ko si Carlo sa isang sulok malapit sa far exit ng hospital. Carlo! Jake, mabuti naman nandito ka na. How is she? She's fine, just sleeping. Nang tuluyan kong mabuksan ang pinto, nakagat ko ang labi ko para pigilan ang sarili ko sa pagwawala dahil sa nakikita kong kalagayan nito. She's so pale. Bulong ko sa kasabay kong si Carlo habang naglalakad kami papunta sa kama nito. She's strong, Jake. She's strong. Nang makarating kami sa tabi ng kama nito, hinawakan ko kagad ang kamay nito. Labas muna ako. Baka may gusto kayo pabili. Thanks bro, pero hindi ako gutom. Sagot ko. At nung nagsusulo na lang ako, saka ko pinakita ang kahinaan ko. You scared me. But I know you're so strong. I'm so proud of you, baby. I love you.
Bulong ko dito. Anong ginagawa mo dito? May halong irita na tanong ko kay Angel nang makita ko to sa loob ng hospital. Lumabas ako sandali para habulin sana si Carlo dahil magpapabili sana ako ng pagkain. Para kapag nagising si Sarah, may kakainin to. Pero pagdating ko dito sa pinaka-first floor ng hospital, bumungad saan si Angel na kausap si Carlo. Jake, kamusta na siya? Nanginginig ang boses ito at patuloy sa pagluha. Pero hindi noon nabago ang seryosong ekspresyon ko. Anong ginagawa mo dito? Matigas sa tanong ko. Tinitigan ko si Carlo pero hindi ito makatingin sa akin ng diretsyo. Binalik ko ang tingin kay Angel. Ano ba, Angel? Ano bang ginagawa mo dito? Napahinto at napatingin sa amin ng mga tao na nasa malapit nang marinig ng mga ito sigaw ko. I'm just here to know kung kumusta na siya and to apologize dahil sa nangyari. Wala pa siyang malay. But the doctor said okay na siya. I'm sorry, Jake, kung nasaktan siya ng dahil sa akin. Sana mapatawad mo ako. I'm sorry din if nasaktan kita kanina. At kung nasasaktan kita ngayon, hindi ko gusto masaktan ka. I still care for you kasi may pinagsamahan pa din tayo. Wala na ba talagang pag-asa? Niyakap ko si Angel na mahigpit na kagad nitong ginantihan. I'm sorry. I know na masakit to. Pero pinatawad na kita. Sarah is the one I care about now. But hindi ibig sabihin nun, wala na akong pakialam sa'yo. Dahil may pakialam pa rin ako sa'yo bilang kaibigan. Mahabang sagot ko, sa gilid ng mga mata ko, nakita ko ang masamang tingin ni Carlo sa akin. Ngumisi ako. Nagseselos na si Carlo. Sabi ko at nakatanggap ako ng batok mula dito. Ang manhid mo kasi, hindi mo napapansin na mahal ka ni Carlo. Bulong ko pa kay Angel. Here's the paper. For the last time, humihingi ako ng tawad sa panuloko na nagawa ko. Inabot sa akin ni Angel ang divorce paper na kaagad kong kinuha. Sa huling pagkakataon, hinarap ko si Angel. At doon ko nakita kung paano ito humagulhol habang nakayakap ng mahigpit kay Carlo. Oo, sobrang loko ko para sakpan si Angel. She was the one who once captured my heart. But every time I look at Sarah, I can see my future. Malayo pa lang ako sa room ni Sarah, dinig ko na ang malalakas na boses na parang may nagkakagulo sa loob. Bitiwan mo ako! Dinig kong sigaw ni Sarah. Dali-dali akong tumakbo papasok sa kwarto nito at doon ay tumambad sa akin ang pawisan nito muka habang nanginginig sa takot. Baby, andito na ako, hindi kita iiwan. Umuwi na tayo, Jake, please. Please. Yes, uwi na tayo. Pagkalabas ko ng room dito, kinausap ko ang doktor. Gusto ko magpadala ka ng psychiatrist sa kondo ko. First thing in the morning. And also doktor para tumingin sa mga mata niya. Hinintay ko na sumagot ang doktor. At nung makita ko tong tumango, nagpasalamat lang ako. Pero bago ako bumalik sa loob, nag-text muna ako kay Carlo at sa mami ko. Jake? Baby, I'm sorry. Hingi ko ng paumanhin at ginawa rin ito ng halik sa noo. I'm afraid of any hospital because of my father. He died in my arms at the hospital. It is also the reason why I lost my eyesight. Kaya, kapag bumabalik ako sa hospital, bumabalik sa akin yung sakit at takot na maulit yung nangyaring accident nung bata pa ako. Malungkot na sambit nito. Jake, dinig ko ang kaba sa tono ng boses nito. Shh! Pagpapatahimik ko dito at ginawaran ng halik sa noo. Pababa sa mapupulang labi nito. Ramdam ko ang pagkagulat nito dahil sa pag-awang ng mga labi nito pero sa halip na samantalahin ang pagkakataon, hinayaan ko na ito makapag-adjust. Pansamantala akong tumayo para magtungo sa pinto at ilak ito. Nang humarap ako dito, nakita ko tong tahimik pero malalim ang paghinga. Mabagal akong naglakad pabalik sa hospital bell at nang nasa paanan na ako nito, yumuko ako at dahan-dahan ko ang pinagapang ang labi ko. Tumagal ng 5 minuto ang pagpapaligaya namin sa isa't isa. Natigil lang yun ang magkakasunod nitong tapikin ako. Enough. Okay. Malalim ang paghinga nito at nakapikit dahil sa pagod. Pero umiti ito sa akin at dahan-dahan na tumango. Humiga ako sa tabi nito. Nang maramdaman ko yun, tumagilid dito paharap sa akin. Jake, pwede ba ako magtanong? Oo naman.
Asawa mo ba si Angel? For a while, yes. Kaya pala. Umalis ito sa pagkakahiga sa tabi ko at nagsimulang kapain ng kama na hinihigan namin. Nang bababa ito, marin ko tong pinigilan. Wait, ako na. Bumangon ako at bumaba sa hospital bed at nagsimulang pulutin ang mga damit na nagkalat. Nung isa na lang ang kukunin ko, narinig ko ang muling tanong ni Sarah. Dahilan para mabitawan ko ang lahat ng pinulot ko. Kapit mo ba ako?